Before we start the talk itself, we begin with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hindi ka kailangang magbago. Kahit ito'y masibig ko. Hindi ka kailangang magsikap na In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Well, when we talk of the Mass, alam natin, it's part of the liturgy. And before we understand what the Mass really is, we need to tackle as an introduction. Ano pa ang liturgy? When we say liturgy, it is the public worship of the Church. Bakit public worship? It is the official worship. For example, the Rosary is a very, very beautiful devotion. It's highly encouraged. Pero wala kang kasalanan kung hindi ka magrosaryo. Pero may kasalanan ka kung hindi ka magsimba.
'Diba? Pag kulang ka sa sakramento, halimbawa, pag hindi ka nabinyagan, hindi ka Katoliko. Pag magsama kayo ng hindi kinakasal sa simbahan, may kasalanan ka. Requirement ang liturhiya, ang mga sakramento sa buhay Kristiyano. So it's public worship of the church. And why is it required? Kasi it is the font and summit of Christian life. According to Vatican II, ito yung font to which all activity of the church should be directed. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin sa simbahan dapat nakatuon papunta sa misa. Halimbawa, sa parish, we are closely working with the street dwellers. We have around 5 street dweller communities. And since February, once a week, we would dine with them. Pupunta kami sa kuwasan sila sa bangketa, sa kalsada para kumain once a week. Pero hindi dapat matapos doon. Ang hamon sa amin is to bring them to Mass, which some of our volunteers are doing. We now have, may yung mga communities na yan, meron siyang every Sunday na nagsisimba, may choir na kami na bata na natutulog sa kalsada. Hindi pwedeng tulong lang, hindi pwedeng abot lang, hindi pwedeng ano lang, hanggat hindi sila nadadala sa misa, hindi kompleto yung ginagawa natin sa paglilingkod bilang Kristiyano. So it is the font, yan yung highest point ng buhay natin. Dapat dyan gumagalaw yung buhay natin. It is the font, it is the summit na dapat lahat nakatuon doon. It's the highest point. Lahat nakatuon doon. And it is the font kung saan tayo kumukuha ng lakas. The liturgy, especially the Eucharist, doon tayo kukuha ng lakas sa pagharap natin sa buhay. Doon tayo kukuha ng lakas para maging mabuting Kristiyano. At bakit? Kasi ang nangyayari sa liturhiya ay the glorification of God. Doon pinaka nag-glorify ang Diyos. Doon pinaka nabibigyan ng papuri ang Diyos. At doon napapabanal ang tao. Hanggat hindi ka nagsisimba, hindi ka umaapak sa first step para maging banal at makasunod sa Diyos. Ganun ka-importante ang liturhiya. And when we talk of the liturgy, we have to consider two complementary concepts. First is anamnesis. Ano ibig sabihin nito? Pag-aalaala, remembrance. If you listen to the prayers in the Mass, there's always an element of remembrance. For example, if you attend the Easter Vigil, at yung kung naalala niyo dun sa blessing of waters, Easter Vigil, unang babanggitin is creation, tapos the floods of Noah, tapos yung Passover, yung pag-separate ni Moses ng Red Sea, tapos yung baptism in the River Jordan, Jesus. Pinapakita yung role ng tubig sa pagpaparamdam ng pagmamahal ng Diyos. So pag nagdadasal sa misa, parating binabalik, parating may inaalala. At ang inaalala, medyo foreign yan sa ating mga Pilipino. Kasi pag dinadasal yan, para bang sinasabi na, Panginoon, ginawa mo dati to para sa bayan mo, kaya alam namin gagawin mo to ngayon. Sa kultura ng Pilipino, medyo foreign yan eh. Kasi kung subukan mo sabihan yung nanay mo, binigay mo nga kay kuya yan, dapat bigay mo rin sa akin yung ganyan. Eh di nagalit ang nanay mo, di ba? Pero sa liturgy, may ganon. Lord, ginawa mo para sa amin to dati, ginawa mo to para sa bayan mo dati, kaya alam namin gagawin to para sa bayan mo ngayon. So the liturgy also is a living remembrance of the love of God through the ages. Sunod is epiclesis. Ano yon? Yung calling of the Holy Spirit to make these things holy. Pag nakita niyo gumagano ng pare sa misa, right before transubstantiation, yung epiclesis, that's a calling of the Spirit. Kahit sa misa, ibang parts ng misa, maaalalahanin, tapos sasabihin na, you have given your church this saint, blah, 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 yun yung anamnesis. Epiclesis is, by your grace, by His example and prayers, may your people or may your church serve you with ganun-ganon. So, nakikita nyo, inaalala, at dahil inaalala, sigurado ka dun sa hinihingi mo ngayon. Yun yung dynamics ng anamnesis at epiclesis. Pero we have to remember, especially for us serving in the Mass, that for a lot of people, the Mass is their only catechism. And what do we mean by this? Halimbawa, a typical parish would have around 30, 50, or 100,000 people. Pero ilan lang ang nagsisimba. Sa parokya ko po, dito sa San Isidro, we had 6,000 families, kaso nasunog ang NIA. So we only have around 3,000 families na lang siguro ngayon, a little over 3,000. So kahit i-times
5 mo yan, that's 15,000 people, diba? I only have 5 masses on a Sunday at hindi pa yan lahat puno at 250 yung capacity ng simbahan. So isipin natin, sa 15,000 na yun, kahit sabihin natin na 90% or 80% lang ang Pilipino, o 80% Pilipino, that's 12,000 Catholics in my parish, ay nagsisimba, wala pang 1,000. At dun sa wala pang 1,000 nagsisimba, sabihin natin, 1,000 yung nagsisimba every Sunday, ilan lang ang active sa simbahan? Walang 200. Kahit naman sa office nyo, sigurado ganun yung numbers, di ba? So, for a lot of people, yung misa, that's the only catechism they get. Lalo na yung mga kasalbinyang libing na Katoliko. Kaya sa atin, para sa atin na nagsaserve sa misa, we have to remember that our actions in Mass, the Mass itself is the only catechism that a lot of our brothers and sisters receive out of, because hindi sila nagsisimba. So we have to remember that our preparation and our service in the Mass should ensure full, conscious, and active participation. What do we mean by this? Anyone, any practicing Catholic can answer the prayers in the Mass half asleep. Diba? Pag nagsabi ang pare, pray my brothers and sisters that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Sasagot ang mga tao, may the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name for our good and the good of all His holy church. Kahit sinong Katoliko, memorize yun. That's not just participation kasi hindi lang vocal participation ang hinihingi sa atin. Ang ginamit na term is hindi lang simpleng aktiva na active na vocal na naririnig, pero aktuosa. Ibig sabihin may action din within us. It's active participation na yung buong espiritu natin, yung buong pagkatao natin, nakasawsaw sa misa. Hindi lang porket sumasagot, yun na. Importante na sumasabay kung buong sino tayo, yung puso natin, yung diwa natin, dun sa ganda ng misteryong pinagdiriwang sa misa. Pero, what is in the liturgy? Church documents would say Christ is in the liturgy, in the priest, in the people, in the priest, in the word, and in the Holy Eucharist. Bakit in the people? Di ba sabi sa Matthew, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya dito natin maintindihan ang unang sinasabi ng pare sa misa, pagkatapos ng sign of the cross ay, the Lord be with you. Ina-acknowledge ng pare yung presensya ng Diyos sa mga tao. Tapos ano sinasagot ng mga tao? And with your spirit. Because Christ is in the priest. By virtue of the ordination, Christ is in the priest. And the priest acts as an alternate of Christ in ministering the people. Kaya siya in persona Capitis Christi. And what do we mean? Pag sinabi ng pare na this is my body, hindi naman yung nagiging katawan ng pare. Di ba? Nagiging katawan ni Kristo yan. In persona Capitis Christi means in the person of Christ the head. What you will hear is the words of the priest, but because the priest is speaking the words of Christ, it is Christ Himself acting. So, pag pinatawad ng pare ang kasalanan sa kumpisal, hindi pare yung nagpapatawad. Sorry. Pag sinabi ng pare yung formula for absolution sa kumpisal, hindi yung pare yung nagpapatawad. Si Jesus mismo yung nagpapatawad. Kapag sinabi ng pare, I baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, hindi yung pare yung nagbinyag. Si Jesus mismo yung nagbibinyag. Kaya andun yung presensya ng Diyos sa pare, andun yung presensya ni Kristo sa pare, sa kakaibang paraan. Kaya pag sinabi, the Lord be with you, sasagot yung mga, ina-acknowledge ng pare na andun si Jesus sa mga tao, sasagot ang mga tao, and with your spirit, ina-acknowledge nila yung presensya ni Jesus doon sa pare, sa espiritu na tanggap niya nung inordinahan siyang pare. Ano pa? What is in the liturgy? Christ is in the Word. Because words are not just communication. Para sa atin kasi ngayon, napakadaling himayin ng language, di ba? For example, pag sabihin mo na, what is the past tense of swim? Swam. Present, swim. Tapos swimming, pwedeng ganun. Future will swim. Kaya nating himayin. Pero for the ancients, for the Romans, for the Greeks, for the Hebrews, words are not just for communication. Words have their own vibrant energy. They have their own vibrancy and their own energy. Halimbawa, sa mga kabataan, pag narinig nila na kumanta na si Moira ng Malaya, o narinig nila kinanta yung multo ng Cup of Joe, pati sila nagre-react eh.
Hindi man nila kilala si Moira. Maaaring narinig na lang nila si Chismis, yung pinagdaanan ni Moira, bakit siya sumulat ng ganong kanta. Diba? Pero nadadala ka. Pabiro nga eh, pag galing ka sa mga kabataan, pag galing ka ng break-up, tapos umaambon at nakatingin ka sa malayo sa bintana ng kwarto mo, tapos narinig mo bigla yung kanta ni Moira, mapapaluha ka na lang. Bakit? Kasi nadadala ka nung kanta, nadadala ka nung lyrics ng kanta. Doon natin nakikita that words have their own energy na apektuhan ka. And when sinabing the Word became flesh, we remember that Christ is the Word of the Father and He became flesh. So ano nangyayari? Pag-asa misa, it is Christ Himself who shares what He did and what happened to Him. Ang naririnig mo, maaaring yung boses ng pare, ang naririnig mo yung tono ng pare. Kaya nga minsan ayaw ng mga tao pag yung pare ay hindi marunong, ay bulol-bulol o kinakain ng salita. Pero paalala na hindi yung pare nagsasalita, si Kristo mismo. Kaya di ba lahat tayo may experience minsan sa readings na reading pa lang, naiiyak ka na. Reading pa lang, pag may pinagdadaanan ka, iba na yung tama sa'yo. Kasi gumagalaw si Jesus dun sa readings. Siya mismo nagkikwento nung nangyayari sa kanya. Ano pang meron sa misa? Pag sa misa tayo, we are in the exact moment that Christ died. Andun tayo sa eksaktong oras na namatay si Kristo. Once we enter the Mass, we start the Mass, wala na tayo sa 2026. Andun na tayo at the exact moment that Christ died. So the Mass transcends time. Because we remember, Christ only died once. Hindi naman pinapatay si Kristo sa kada misa, maawa naman tayo. Pero, ano nangyayari? Kasi sa misa, that's the sacrifice of Christ. So we are brought to the foot of the cross. So in each Mass, the sacrifice of Christ is made present in each Mass. Tayo, dinadala tayo dun sa eksaktong moment na namatay si Jesus sa krus. At yung pagmamahal na sa krus, dinadala sa kasalukuyan natin ngayon. Kasi dito natin makikita that Christ is the priest, the altar, and the sacrifice. In the Old Testament, if you would look at the image to the left, in the Old Testament, the priest, yung naka-robes, yung may puting sombrero, may parang mitre, that's the priest. The altar, yung nasa gitna, and the sacrifice is the lamb. Ano nangyayari? Para makasama, makaisa ng tao ang Diyos, yung sakripisyo, kalahati niyan susunugin para sa Diyos, kalahati kakainin ng mga pare at ng mga tao. So doon sa pagsasalo-salo sa isang kainan, sa isang sakripisyo, doon nagiging kaisa ng Diyos at tao. Sa atin, hindi dapat foreign sa ating mga Pilipino yun. Kasi tayo, imposibleng magkita-kita ng walang kainan. Kahit sa pamilya. May mga pamilya, napakaganda hanggang ngayon, dapat sabay-sabay kumakain. Importante yung sabay-sabay kumakain kasi doon nagiging isa. So ganun dati. Sa pagkain nila ng isang sacrifice, doon sila nagiging isa. Pero what happened in the cross? Who was the one who offered the sacrifice? It was Christ. What was the sacrifice? Who was the sacrifice? It was Christ. What was the altar in which the sacrifice was offered? It was still in the body of Christ. So basically, the sacrifice of Christ unites man and God. We will understand it later on, but we need to consider now, when we are in the foot of the cross, when we are at Mass, we are in the foot of the cross. And because of that, we are at the exact moment that Christ bridged the gap between humanity and divinity. So what happens in the Mass? This is a little theological. So pag-usapan lang natin. Have you ever asked, why did Christ have to die? I remember I was giving a talk one time at may nagtanong sa akin. Seminarista pa ako nito. May nagtanong sa akin, brother, ba't hindi na sinabi ni Jesus, pinapatawad nyo na kayo, goods na tayo. Dapat gano'n na lang, hindi na siya namatay. Pinatawad na lang niya. But we always hear that Christ died for our sins. So ano ba talaga yung nangyari? First, you have to acknowledge that all goodness is in God. Thomas Aquinas, one of the ways that Thomas Aquinas would describe God is the absolute good. And goodness is in God. The thing is, justice is part of goodness. Ang concept ng justice, ang concept na may pambawi, ingrained sa atin yan. Halimbawa, ang isang 6 years old,
kung hampasin niya ng isa pang 6 years old, ano gagawin niya? Hahampasin lang din niya yan. Di ba? Kapag may pinapatay sa tapos sa balita, i-interviewin ng reporter yung nanay ng pinatay. Tatanong ng reporter, ano ang nararamdaman niyo? Isa ng patuhan ng reporter, di ba? Malamang sakit na sakit yung nanay. Pero pagkatapos, anong madalas huling sinasabi ng nanay? Sana makamit namin ang justisya. Because justice is an important part of goodness. Now, we look at our sins. Tuwing nakakasala tayo, nasisira ang relasyon natin sa Diyos. Tuwing nagkakasala tayo, napuputol ang relasyon natin sa Diyos. Ngayon, ang tanong, meron ba tayong kayang ibigay sa Diyos na pambayad ng kasalanan natin? Meron ba tayong kayang ibigay sa Diyos na makakadagdag sa meron siya? O kayang ibigay sa Diyos na wala pa siya? Na yun ang pambayad sa kasalanan natin. Isip tayo. I remember I was giving this exam talk. Tapos may nagsabi sa akin, Father, ibibigay ko yung buhay ko sa kanya. Sagot ko, sino ba nagbigay ng buhay mo? Siya din. Father, magbabagong buhay na ako. Sino nagbigay sa'yo ng pagkakataong magbagong buhay? Siya din. So when we think about it, meron ba tayong kayang ibigay sa Diyos na wala pa siya? O makakadagdag sa meron siya? Wala. Diba? So dito natin titingnan, kung wala na tayong kayang ibalik sa Diyos, pang-repair ng relationship natin sa Kanya, at ang Diyos ang pinagmumula ng buhay, ibig sabihin, hindi na kaya, technically speaking, hindi na kaya na dumugtong ng tao sa Diyos. Kasi sira na yung relasyon eh. At kung hindi na natin kayang tumugtong sa pinagmumula ng buhay, ano mangyayari sa atin? Kamatayan. Kaya nga sabi, diba, the wages of sin is death. Kasi dahil sa kasalanan, naputol yung dugtong natin sa pinagmumula ng buhay. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa nila? Pinadala ng anak, pinadala ng ama, si Jesus, para siya yung mamatay sa halip na tayo. Siya na lang yung mamamatay. Siya yung namatay, hindi tayo. Mamamatay tayo sa mundo, oo. Pero dahil namatay si Jesus sa krus, pwede tayo makabalik sa Ama. Kaya nga, one of the 7 last words of Jesus, I think the 6th, is it is finished. When people give 7 palabras, the common explanation of it is finished ay tapos na raw ang paghihirap niya. Patatapos na. Pero hindi siya ganun eh. Kasi yung words na it is finished, the Gospels were originally written in Greek. At ang ginamit na word was tetelestai, meaning mission accomplished. Hindi lang simpleng tapos na. Ang sinabi ni Jesus, mission accomplished. At ano yung mission accomplished na yun? If you look at it, St. Jerome translated it to consummatum est. A very particular nuance of Latin is that when sa Latin, if you want to say that something is finished, sasabihin mo yung nangyari, tapos sasabihin is, est. Halimbawa, sa misa, pag natapos ang misa, ang sinasabi ng pare, the Mass is finished. Diba? Ang sinasabi lang sa Latin, misa est, the Mass is, kasi tapos na. So ang ginamit, nung translate yung tetelestai, yung it is finished, ang ginamit na Latin term was consummatum est. At ano ibig sabihin ito? What's the closest word to consummatum? Consumed. Ibig sabihin, pag sinabi mong consumed, ubos na. Wala nang natira. So right before Jesus died, when he said, consummatum est, sinasabi niya, ubos na yung utang ng tao. Ubos na yung utang ng tao sa Diyos. Ubos na yung utang ng kasalanan ng tao sa Diyos. Kaya kaya nang bumalik ng tao sa Diyos kung pipiliin na lang magpakabuti at sumunod sa Diyos. Then we understand how painful the death of the cross was. I'm pretty sure, hopefully all, if not all, a lot of you were able to watch the Passion of the Christ. At ang daming scenes doon na sobrang sakit, di ba? Ang sakit nung sinuntok siya at
tumilapon siya galing sa tulay. Ang sakit nung nag-scorching at the pillar. Tapos after nung buntot pagi, yung may bakal, tapos bumaon sa likod niya. Tapos pagtanggal, tumalsik yung dugo. Ang sakit nung sumisigaw siya, nung pinapako siya sa krus. At nung nakakit na siya sa krus. Pero, there's a part of the passion na hindi makikita sa kahit na anong movie. At ano yun? How painful was it to be hung on the cross? Why? What happened? Kasi, imagine natin to. Nakaganon si Jesus, di ba? Naka-stretch. Hindi ko lang kumita ng camera, pero nakaganon si Jesus. Tapos may pako dito. Para maka-inhale siya, para makakuha siya ng hangin, kailangan niyang i-twist pa ganun yung kamay niya. Kailangan niya i-twist pa ganun yung kamay niya, tapos yung tuhod niya, kailangan niyang ilabas. So imagine niyo, may bakal dito, kukuskus yung laman at yung buto ng kamay niya dun sa bakal, tapos yung tuhod niya, kailangan niyang ilabas para makakuha siya ng hangin. Tapos kukuskus yung likod niya dun sa krus, yung likod niya lasog-lasog na, at merong koronang tinig dito na merong lampas 100 na maliliit na sugat sa ulo niya, na kada galaw ng ulo niya, mas sumisiksik palalim yung krus. So every inhale, gaganon yun. Tuwing mag-exhale siya, kailangan niya iganon yung kamay niya. So kukuskus na naman yung laman at yung buto ng kamay niya sa pako. Kailangan niya ibalik yung tuhod niya pabalik sa krus. So kukuskus na naman yung paa niya sa pako para lang makabuga. Para lang makabuga ng hangin. At pag bumuga siya ng hangin, gagalaw na naman yung tunig sa ulo niya. At bakit ganun kasakit? Sabi ng isang theologian, isang Filipino theologian, when Jesus was on the cross, what God the Father saw was not His Son. What God the Father saw was the sin of mankind. So lahat ng galit ng Diyos sa pagtalikod natin sa Kanya, lahat ng galit ng Diyos na ilang beses tayong tumalikod at hindi siya sinunod at hinindian yung pagmamahal niya, binuhos niya sa anak niya. Kaya ganon kasakit yung kamatayan ni Jesus sa krus. So ang tanong, bakit pumayag si Jesus mamatay ng ganon kasakit? Simple lang. Kasi mahal ka niya. Kasi mahal na mahal na mahal ka niya. At yun yung titingnan natin. Bakit? Kasi yun yung pagmamahal na nilalagay ni Jesus sa present. So kung magsisimba ka, mag-a-attend ka ng misa, na may problema kayo sa pamilya, yun yung pagmamahal na nilalagay ni Jesus sa gitna ng problema mo sa pamilya. Kung magsisimba ka at may problema ka sa trabaho, yun yung pagmamahal na nilalagay ni Jesus sa gitna ng problema mo sa trabaho. Sa bawat misa, yung ganong katinding pagmamahal na nagdala kay Jesus para mamatay sa pinakamasakit na paraan, nilalagay niya sa kasalukuyan mo sa bawat misa. Kaya, panoorin natin ito. So with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we claim, the body and blood of our Lord Jesus Christ,
took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Kasi anong meron sa misa? Sa misa, ang katawan at ang dugo ni Kristo. I don't know if you've heard of St. Carlo Acutis. St. Carlo Acutis was a 15-year-old na naging santo, and what made him holy was kinumpile niya sa isang website ang lahat ng Eucharistic miracles. At ano ibig sabihin ito? Ito yung mga milagro na kung kailan yung tinapay ay naging katawan at yung alak ay naging dugo. Actually, dito sa Pilipinas, I would consider this a minor Eucharistic miracle. Nung nasunog yung simbahan sa Pantacan, I don't know if you've heard of it, nag-post yung assistant parish priest after the sunog. The fire was so hot. Tapos I think 6 hours or 8 hours ata yung fire. The fire was so hot na yung structure ng simbahan, it was an old church, practically naging pulbo na lang. Yung mga yung mga bakal, talagang tumabingi na, bumagsak na yung buong structure sa sobrang init ng fire. So the next day after the fire, when they were clearing, the first thing they did was pinuntahan yung pwesto ng tabernacle sa Pantacan. Tapos no, nagulat sila pagtanggal nila ng lahat ng debris. Nakita nila andun yung ciborium. At nakita nila doon, pagbukas nila, yung ciborium walang tama. Hindi man lang natunaw, hindi man lang tumabingi kahit sobrang init ng apoy. At pagtanggal nila, pagbukas nila ng ciborium, yung Blessed Sacrament na laman, yung consecrated na laman ng ciborium, parang walang nangyari. Lahat naman tayo alam natin, patagalin mo lang ng sobra sa 2 minuto ang tinapay sa isang oven toaster, mangingitim na yan at ang pangit na ng texture niyan. Diba? Patagalin mo ng 10 minutes yan, ganunin mo na yan, abo na yan. Ito hindi. Ito 6-8 hours na sobrang tinding init na naging pulbo yung simbahan na yung mga bakal tumabingi. Pero yung Blessed Sacrament sa loob ng ciborium, walang nangyari. Yung nangyari sa Pantacan, I would consider it just as a minor miracle. Why? Kasi yung nilista ni Carlo Acutis, may nangyari ng 750, 1247, 1533, 1824, and as recent as 2006 and 2008. What happened was that yung ostya, pagkatapos ng consecration, biglang nagdugo. At until now, nagdudugo yung mga yan. I was very fortunate to see that when we went to Portugal for World Youth Day. Tapos yung host family namin, dinala kami sa Santarem. It was a small church. Tapos nun, pagpasok namin, in-explain sa amin, kinilabutan kaming lahat. Pagbukas nung parang taklob, all of us, 4 kami from the Philippines noon, lumuhod na lang kami. Walang nag-command lumahod. It was not even a conscious decision to kneel. We just found ourselves kneeling at umiiyak lang talaga kami. Umiiyak lang talaga kami.
And until now, ilang beses ko na kwento to, kinikilabutan pa rin ako. Pero kung makikita kasi natin, yung yung Blessed Sacrament na yan, kita-kita, bilog siya, pero may mga ugat-ugat na lumabas. Tapos may dugong nagpool sa ilalim. And, St. John Paul II, yung mga inabutan niya na Eucharistic miracles, pumayag siyang pag-aralan ng scientists. And what did they find? Number one, yung host na yon, nung naging laman, tiningnan ko anong part ng katawan, it was part of the left ventricle of the heart. At ang sabi, I'm not a medical professional. I don't know kung meron dito nag-a-attend. Sabi, it's the left ventricle that provides blood, that pumps blood to the whole body. So, kung titignan natin, it's part of the heart, the left ventricle, that pumps blood to the whole body. And live tissue siya. Buhay na tissue. Doon ka magtataka. Kasi nga, di ba, putulan mo yung daliri, ilagay mo sa yelo, you only have, I think, 20 minutes or so para ibalik kasi nabubulok na yan. Ito, since 750, since 1200s, until now, buhay pa rin na parte ng puso ng tao at hindi na simpleng buhay na parte. Meron siyang enzymes na ang isang puso ng tao na dumadaan sa immense physical pain. Until now, it's a live heart tissue. And until now, 1,300 years after the first miracle, all are living heart tissues with the same DNA. Excuse me. Naulan na. So, it's with the same DNA. So, dito natin makikita na it's the same person. A person who was alive in 750 is still alive in 2008 at yung puso niya andyan. At yung puso niya live na pinapahirapan. And dito natin makikita na wala talaga to. There's no other logical explanation. It's just simply the body and the blood of Christ. At anong sabi ng mga santo tungkol dito? Sabi ni St. John Chrysostom, ang dami sa atin nagsasabi na sana nakita natin si Jesus, nakita yung muka, yung damit, yung sapatos, pero nakakalimutan natin, nakikita natin siya, nakahawakan natin siya, at kinakain natin siya para doon tayo kumuha ng lakas. St. Maximilian Kolbe, he was killed by the Nazis in 1942. Just for context. Angels kasi, because they don't have bodies, technically, they're superior to us kasi tayo may nagawa. Pero, ang sabi ni St. Maximilian Kolbe, if angels could be jealous of men, they would be so for only one reason, Holy Communion. Kasi ang Diyos, kaya nating tanggapin. Nakakausap ng mga anghel ang Diyos. Oo. Pero ang Diyos, kaya nating tanggapin sa paraan na hindi na mawawalay ang Diyos sa atin. Ang Diyos, kaya nating tanggapin sa paraan na nagiging kaisa natin siya ng buo. Kasi pag kinain natin siya, parte na siya ng katsino tayo. Sabi ni St. John Marie Vianney, every consecrated host is made to burn itself up with love in a human heart. At ang ganda pakinggan nun. At ang isa pang sinabi ni St. John Marie Vianney, patron saint of peace, if we really understood the Mass, we would die of joy. At ganito yung nangyari kay Blessed Imelda Lambertini. Imelda Lambertini was an 11-year-old girl. Her whole life, she was so excited about receiving Jesus. She was so excited na matatanggap niya na si Jesus sa communion. So when she was so excited, the week before her first Holy Communion, hindi siya na makatulog, sobrang excited na siya. So she received first Holy Communion sa umaga. Pagdating ng hapon, ng gabi, hindi na kinaya ng puso niya yung sobrang saya na tinanggap niya si Jesus na namatay siya. Hindi kinaya ng puso. But blessed na siya ngayon. Nasa langit na siya. And how do we handle this? How do we respond to this? If you look at the call of Samuel, if you're familiar with the story of how Samuel was called, si Samuel, parang sakristan yan, na natutulog dun sa tent. In the middle of the night, narinig niya, Samuel, Samuel. Akala niya tinatawag siya ng pare, so pinuntahan niya si Eli. So ginising niya si Eli, bakit po? Sabi niya, bakit po? Tutulog ako. Tawag niyo po ako. Hindi kita tinawag, matulog ka na.
So natulog ulit si Samuel. Nagising na naman si Samuel. Samuel. Pero tahanan naman niya si Eli. Ginising na naman niya si Eli. Hindi si Eli parang ano ba naman, natutulog nga ako. Hindi ako yun. Pero na-realize ni Eli na baka Diyos yung tumatawag kay Samuel. So, tinuruan niya si Samuel. The same night, the third time that God called him, Samuel, ang sagot na lang ni Samuel, "Speak, Lord, your servant is listening." At kung iisipin natin, sometimes we handle church service as a mechanical responsibility. Para tayong si Samuel na, okay, ito yung sabi ni Father, ito yung gagawin namin. Ito yung turo sa diocese, ito yung gagawin namin. Ito naman yung ginagawa ng rector at ng EMHC, ito gagawin natin. Na nakakalimutan natin, more than the mechanical responsibility, our service in church should be an act of listening to God, to be able to open our hearts to His will. Para katulad ni Samuel, kaya natin sabihin, "Speak, Lord, your servant is listening." So that is how we live the love for the Mass. The Mass should be the center of our lives. Ang isa sa mga, pag may nangungumpisal ng sinasabi, "Father, hindi ako nakapagsimba kasi busy ako masyado." Ang sinasabi, ito pinapaalala ko, dapat ang misa ang sentro ng buhay mo na lahat mag-a-adjust sa misa. Hindi misa ang isisingit, lahat mag-a-adjust sa misa. Sobrang sentro siya na lahat ng ginagawa mo sa buhay, doon nakatutok at doon ka kumukuha ng lakas para sa buhay. We have to go to Mass knowing in our hearts, ano ba yung pinagdiriwang? Kasi Imelda Lambertini, ganun katindi yung pagmamahal sa misa, yung saya. Minsan tayo tinatamad sa misa. Diba? And because tayo yung nagsiserve, we have to be an example to others how one should attend Mass. So from here, we go to lay liturgical ministries. In Tagalog na to, sorry, kasi this is a talk I gave to not so well off parish. Pero lay liturgical ministries. Sa misa, tumutulong tayo, yung mga lay minister, EMHC, altar servers, para maayos na pagdiriwang ng misa. Kasi doon sa pagsaserve natin, pinaparamdam yung kadakilaan at yung pagmamahal ng Diyos. Tumatayo tayo bilang halimbawa kung paano dapat magsimba. Pero sana tandaan natin, pagdating sa misa, hindi dapat tayo nakikilala. Sana pagkatapos ng misa, dapat wala nakakaalala kung sino tayo. Kasi dapat lahat ng atensyon sa Diyos. At doon natin tingnan yung ginagawa natin sa pagsaserve sa misa. Doon po sa mga extraordinary ministers of Holy Communion, tandaan natin, nakakaibang pribilehiyo at nagpapakita ng intimate na relasyon sa Diyos yung paglilingkod natin. Bakit extraordinary? Kasi kailangan kapag hindi na ordinaryong sitwasyon. Ang ordinaryong sitwasyon, ang nagbibigay dapat ng komunyon ay obispo, pare, diakono. Acolyte. Acolyte, hindi yung acolyte na altar server, acolyte na seminarista. Ibang level kasi yun. At ang lay minister nga tumatayo bilang kapalit ng acolyte na seminarista o ng diakono pag wala. Doon lang sa aspeto, hindi sa lahat ng aspeto. Doon lang sa aspeto ng pagbibigay ng banal na komunyon. Importante ang role ninyo sa misa, pero tandaan natin, napakalalim, napaka-intimate ng relasyon sa Diyos ng isang lay minister kasi pwedeng hawakan ang Diyos. Isipin natin yun. Kapag nagsisimba yung mga tao at nagsaserve bilang lay minister, binibigay natin sa tao si Kristo upang tanggapin ng tao. Dinadala natin ang Diyos sa tao. Tayo yung nagbibigay ng Diyos sa tao at pag kinain ng tao, si Kristo, si Jesus, nagiging parte nila si Jesus. Sana makita niyo yung gano'n, yung ganda nun. Dadalhin mo si Jesus sa kanya para maging parte niya si Jesus. At napakalalim ng pribilehiyo na yun. Pero tandaan din natin na lay ministers ang nagiging batayan kung paano ang disposisyon sa pagharap ng Diyos. Bakit? Tumutulong sa maayos na selebrasyon ng misa. Kasi kung masyadong matagal nga naman ng misa, yung mga tao, mabubor na. Pero ito sana itandaan natin. Kung hindi natin binibigyan ng galang ang Eucharistia sa paghawak natin, paano ito gagalangin ng tao?
One time, I was, seminarista pa po ako, I was in a parish, I served in a parish. Tapos, iritang-irita ako sa isang lay minister. Bakit? Kasi ang gagawin niya, hawak-hawak niya, si Jesus, tapos kumamagay siya ganito ha, the body of Christ, 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 body of Christ, body of Christ. Parang ano, parang max, parang holes na pinamimigay, o kaya parang flat tops. Diba? Paano maniniwala yung tao na si Kristo yung binibigay mo sa kanila kung hindi mo ginagalang yung binibigay mo? Kung yung hawak mo parang wala lang. Nakaranas din ako sa misa. Pari na ako nito. So may mga lugar kasi na mas maraming taong pumipila pag pari nagbibigay kaysa sa lay minister. So magkatabi kami ng lay minister. Mahaba po yung pila ko, ubos na yung pila sa lay minister. Tapos ang ginawa ng lay minister, hawak-hawak niya si podium. Bigla niya sabi, dito, pwede pumila rito, dito kayo. Parang, sabi, after the mass na kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, ano ka, barker? Ano to, terminal ng jeep? Ba't hindi natin kayang galangin na si Jesus yung hawak mo? Ano yung pila sa, ano yung palengke na, meron din ako dito. We need to give that level of respect for the Eucharist so that other people would learn to respect Jesus in the Eucharist. Pag ninilay sa ginagawa ng lectors at commentators, sa commentator, sana ang commentator alam at sinasapuso yung bawat parte ng misa. Bakit? Kasi iba't iba dapat ang disposition natin sa iba't ibang parte. Halimbawa, pag I confess, pag nag-confiteor, di ba? I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words. Ina-acknowledge mo makasalanan ka at nagsusorry ka. Diba nga kaya anong kasunod nun? Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Ang problema, minsan yung commentator, kung ano yung boses sa isang parte, yun na yung boses sa lahat. Diba? Kung sabihin ng pare, so umpisa ng pare, I confess, tapos tutuloy ng commentator, to Almighty God and to you, my brothers and sisters, sabihin ng pare, Lord have mercy. Sagot ng commentator, Lord have mercy. Nagsusorry ba yun? Diba? Subukan mo sa magulang mo, sabihin mo, sorry ha. Hindi binatukan ka nun. Diba? Hindi, sinabi ko kanina, para sa maraming tao, ang tanging katisismo ng buhay nila ay yung banal na misa. So kung hindi nila nararamdaman sa misa na dapat may pagsisisi sila sa kasalanan nila, paano mabibuild sa kanila yung ganung disposition sa harap ng Diyos? O kaya, Lord, hear our prayer. Nakikiusap ka, nanunuyo ka, napagbigyan ka. Tapos ang tono, Lord, hear our prayer. Wait lang, asan yung naghihingi doon? Papuri. Santo. Santo is a joyful song. Santo is a praise song. Holy, holy is a praise song. At hindi yan tinatanggal kahit walang gloria, andyan yan. Pinsan, ang style natin, pag walang music, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. It's a joyful song. So, do the people feel that they should be rejoicing during that part? Kasi, doon sa maayos na pagtugon, doon tayo tumutulong para malaman ng tao ano yung disposisyon nila dapat sa misa. Na dapat pinagsisisihan nila yung kasalanan nila. Na dapat ito yung oras na humingi sila ng Diyos ng pangangailangan nila. Na dapat nagpupuri sila sa Diyos ng buong puso nila. Pag lector naman, pag lector ka, kailangan mong i-balance yung mga sumusunod. Una, alamin muna kung ano yung sinasabi ng pagbasa. At pagbasa ayon sa nakasulat. Bakit? Ito na lang. Ang first reading ng Palm Sunday, parating nire-remind ng mga lectors siya, bakit? They plucked my beard. So kung hindi maayos at hindi nag-practice si lector at hindi naghanda, hindi pluck my beard ang sasabihin niyan, ibang pluck ang masasabi niya. O, diba? Pero dapat basahin ayon sa nakasulat. Halimbawa, ang Palm Sunday responsorial psalm is, my God, why have you abandoned me? At dapat yung pagsusumamo ng isang nasasaktan, yung pananaghoy ni Jesus
ang maramdaman ng tao pag nagsalmo. Eh ano bang sinasabi ng salmo na yun? Diba? Eh baka naman pagkabasa nun, ang nangyayari, my God, why have you abandoned me? Asan yung pananaghoy? Asan yung sakit? Diba? Kailangan na babalansin natin yun. Pero bigyan din ng tamang space yung vibrancy ng salita. Hindi ka nagkikwento, hindi ka announcer sa radyo. Ibigay yung tamang pagbasa. Importante na basahin nyo muna. Basahin nyo muna. Alamin nyo kung ano yung sinasabi sa puso nyo para ganun nyo siya babasahin. Pero hindi kayo announcer ng radyo, ha? At pagbibigay dapat ng respeto sa salita ng Diyos. Tandaan natin, ang lektor ang nagpapaalala ng mga pangyayari kung kailan nagparamdam sa tao ang Diyos. In other words, the lector reminds the people of God's love story with them. Babalikan natin yung ginawa ng Diyos na pagmamahal kay David, na kahit nagkasala kay David, tinanggap pa rin siya ng Diyos. Babalikan natin yung pagpapalaya ng Diyos kina Moses, kaya may Passover. Babalikan natin ang first readings ngayon is all about the kings sa weekday masses. Babalikan natin yung mga makasalanang santo, pero andun, santo hindi, yung mga makasalanang hari, pero andun pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Ang lektor ang nagpapaalala ng love story ng Diyos sa tao. Music ministry. Ang music, ang maayos na music ay una nakaka-attract ng panalangin at nagpaparamdam ng mystery ng liturhiya. Dapat yung music, dinadala tayo to prayer. Yun yung gusto ko nung birthday ni Press, diba? Ang ganda ng music and it brought us to prayer kasi minsan, sobrang galing ng choir na sa halip makapagdasal ka, gusto mong pumalakpak sa choir. At ang tanong, did that bring you to prayer? Kasi ang pag-iisa ng boses ay sumasalamin sa pag-iisa ng puso. Pag maganda yung music, mas madaling pagnilayan ng pagmamahal ng Diyos. At ang magandang music ay patikim ng lahat. Tandaan natin, ang music din ay katekesis sa mga nagsisimba. Dito na malalaman kung ano na ba dapat yung disposisyon nila. Kaya nga, in a lot of parishes actually, in a lot of dioceses in the Philippines, hindi na masyadong kinakanta yung kordero na parang ano yun yung kordero na parang light yung dating? Kordero, Diyos. Bakit? Kasi at that moment, at the breaking of the bread, we remember that Christ died. Diba? We remember that Christ died. So in our classes in liturgy, when I was studying liturgy sa Bukidnon, isa yon sa talagang sinasabi sa amin, you shouldn't use that arrangement. Because how can you be joyful at the moment that Christ died? It's the moment at the Mass that we should be really feeling sorry for our sins. Diba? Kaya yung magagandang kanta ay katekesis din sa mga nagsisimba. Pinapaalala ang importansya ng bawat parte ng pagdiriwang. Kasi sa maayos na pagpili ng kanta, doon natin mas natutuho kung ano ba yung pinaniniwalaan natin. At ito, tulungan, at pag maganda yung music, nakakakanta rin yung mga tao, na kahit minsan yung mga tao hindi nakakakanta ng maayos, pero sa halip na humanga sa choir, nadadala sila sa malalim na panalangin. Doon nangyayari yung active participation na yung disposisyon natin, yung espiritu natin, yung kabuuan ng kung sino tayo na pumapasok sa misteryo ng misa. Okay? So pagwakas sa pagninilay, I only give 3 ministries kasi as far as I know, ang meron tayo sa NAPOCOR, sa NPC is may lectors and commentators, meron ding mga, I would assume, meron ding mga lay ministers sa parishes na nagsisimba doon, tapos may mga choir members naman. Pero pagwakas na pagninilay, sana ipagdasal natin na hindi ang boses natin, ang maririnig dapat yan. Ipagdasal natin na hindi boses natin na maririnig ng tao. At hindi ang ginagawa natin na napapansin, kundi ang presensya ng Diyos at ang pag-ibig niya para sa lahat. Hindi tayo ang napapansin at hindi tayo ang maaalala. Dapat pagmamahal ng Diyos, yung karanasan ng pagmamahal ng Diyos, yun ang iuwi ng mga kapatid natin dun sa bawat
misa na pinagsaserve natin sa bawat misa na tinataluhan nila. Okay? May tanong po ba? May tanong po ba? May gusto walang magtatanong? Wala pa po, Father. I have a question. I have a question. Sige po. Hi, Father. Hello pa, apa. Father, there are really very good singers, and I think they actually really offer their voices to our Lord when they sing. However, just like what you said, people feel they are in awe. Parang nagko-concert, Father. So the attention is really turned to the beautiful voice of the person. Pero the person actually sings for God. That seems to be a little bit of a problem because kasi magaling nga siya tapos wala naman siyang ibang kasamang, like there are parishes na meron lang isang singer. Tapos so parang nagko-concert na talaga, Father. So nakukuha talaga yung attention. How do you suggest that the person approaches if that's the way he sings? Okay. Siguro we nuance it a little. Okay. Kung yung style niya ng pagkanta ay bumibirit na, hindi na nakakasabay ang tao, di ba? Kasi pwede mong kantahin yan very subtly. Pwede mong kantahin yan na andun yung puso mo, pero yung style ng pagkanta mo ay ang asa puso mo rin ay paano aalalayan yung mga tao sa pagkanta mo. Kasi the Mass is a celebration of the community. It's not just your celebration. So kung yung singer, maganda talaga yung boses, go. Pero the way that he or she would sing, at dapat asa puso niya is how do I bring, it is not just me glorifying God, but it's also my responsibility for other people to be able to pray and to be able to glorify God through music. Ako, ang magandang example nito is, I don't know if you've heard of Franz Bautista, yung liturgical composer. Ang mga ginawa niya yung Stay With Me Lord ni Padre Pio. Tapos isa sa gumawa ng mga kanta ng Papal Mass. Ganun yung style nila, ng grupo niya. Kaya nilang kantahin ng Ave Verum Corpus ni Mozart. Kaya nila pero no, very, very few people would go to them after the Mass to say, you're good. It's really because ang habol nila it's the disposition. At mararamdaman naman ng mga tao talaga yun. Iwasan yung birit, iwasan yung kulot, iwasan yung jump of notes, iwasan laruin yung song. If you would bring people to prayer, that's it. That's how I would nuance yung approach sa ganun po. I hope I answered the question. Yeah, you did. Although I don't know if like parish priests actually tell them about these things. Kasi nga, sometimes even us, we're lectors and then we also notice that sometimes, at ayun pa, isa pala, Father, like they introduce songs which are quite the community is quite unfamiliar with kasi nagbibigay sila ng ibang rendition maybe because they get bored in singing the ones that the community knows so well already. Ang turo sa amin, when you want to introduce new songs is it's one new song a month. For example, gusto mo mag-introduce, the music ministry would want to introduce a new song, a new entrance song to the community. Yan yung kantahin nyo regularly for 1 month. Hanggang magets na siya ng mga tao. If flash yun yung lyrics, hanggang sumabay yung mga tao. Huwag kayo magkukuha ng sa isang misa, bago yung entrance, bago yung offertory, bago yung communion, bago yung recessional, pati yung mga responses, bagong tono. Yung gano'n, it's one song a month. You just always, yun na lang yung kakantahin nyo. Tapos next month, ibang bagong kanta naman. Para ma-ease in yung mga tao dun sa bagong songs. Yun po. Thank you, Father. Thank you rin po.
May gusto pa hong magtanong? Going once? Going twice? Wala na talaga? Sige, let's end this with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. To the King.